Okay, let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for this time, Panginoon, na nandito na naman kami. Thank you, Lord, na nakarating kami, Panginoon, dito sa Zoom, naka-attend kami, naka-join kami, Panginoon. Thank you sa mga gadgets na pinagamit mo sa amin, sa internet, Panginoon, that nandito kami sa generation, that we can use internet, Panginoon, kahit nasa bahay lang kami, nakakapag-fellowship kami, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat. And thank you, Lord, for our health, Panginoon, today, na sapat lang, Panginoon, upang maka-attend kami ng fellowship, Lord. Maraming salamat, Lord, sa lahat. Thank you for the people around us, the one who is helping us, Panginoon, our families, our friends. Maraming salamat, Lord. At sa oras na to, Panginoon, i-guide niyo yung mga heart namin, our mind, our spirit, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, upang matanggap namin yung mga messages na ipagkakaloob mo sa amin today, na mag-i-remind mo sa amin today, na ituturo mo sa amin today, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na tumalima ito sa aming mga puso, Panginoon, at bigyan mo kami ng kapangyarihan upang sumunod sa iyo at lakas, Panginoon, upang sundin ang iyong mga pinag-uutos, upang magliwanag, Panginoon, maging asin liwanag sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and we dedicate this time to you. Above all, Panginoon, yung mga hindi pa nakaka-join, we surrender their lives to you. Sana po ay maka-join sila at kung ano man po yung kanilang kinakaharap, sana po ay maging maayos at mapagtagumpayan, Panginoon. Hindi sa dahil sa lakas nila at katalinuhan, ngunit sa inyong grasya at kapangyarihan. Maraming salamat, Lord. Above all, may your will be done, Panginoon, and we offer and dedicate this time to you, and we ask, we give thanks and praise in Jesus' mighty name, your Son, our Lord and Savior. Amen. Amen. All right. So, syempre, masaya yung topic natin ngayon. Keys to lasting happiness. Diba? Paano ba maging masaya? Diba? Minsan, sabi nga nila, minsan nasa perspective natin yun. Minsan sa expectation natin yun. Ano bang mga ituturo sa atin ni Lord today? Ayan. So, yung key verse natin for today is from Philippians 4:8. Diba? So, think about things that are excellent and worthy of praise. So, yan yung ating verse. So, isipin daw natin. So, kailangan ayusin natin yung perspective natin, di ba? About things that are excellent and worthy of praise. Di ba? Yung mga ginagawa natin, di ba? Sabi nga nung pastor namin is kailangan daw igagard natin yung ating yung T principle to yung thought life, emotion, action. So, yun yung mga kailangan nating gwardyahan. Diba? And don't make it siya yung magkocontrol sa atin. Dapat tayo ang nagkocontrol noon. And magagawa natin yon if the Holy Spirit is with us. Diba? Because self-control is one gift of the Holy Spirit. Diba? So, praise God. Kaya kailangan natin talaga lagi na magdasal, humingi ng tulong kayo. Ayan, paano daw ba magkakaroon ng happiness? So mayroon ditong 3 keys vital to lasting happiness. Hindi lang yung pangsamantala, kailangan tumatagal. 'Di ba? Yung panghabang buhay, yung talagang masaya ka. So unang-una daw, number 1 is learn to be content. Nako, sa lagot. 'Di ba? Yung mga minsan na hindi makontento, nagiging entitled and a lot more, 'di ba? Kailangan kontento tayo kung ano yung meron tayo ngayon, 'di ba? Kasi lahat naman ng bagay ay pag-aari ni Lord, 'di ba? Kaya pupunta ka kay Lord na, Lord, kailangan ko to, tulungan mo ako. But above all, may your will be done pa rin. 'Di ba? So, sabihin mo lang sa ating Father God in heaven, 'di ba? Parang nagsasabi ka lang sa tatay. And then number 2, learn to be grateful, maging thankful ka, 'di ba? Katulad
Nung mga kuwentuhan natin kanina, paghinga mo pa lang, 'di ba? Pasalamat ka na agad kasi may iba hindi na humihinga. And a lot more, 'di ba? Ang dami nating puwedeng ipagpasalamat kaya huwag tayong mag-focus dun sa mga wala sa'tin. 'Di ba sabi nga natin lagi, hindi matatapos 'tong session natin kung iisa-isahin natin ang mga ipagpapasalamat natin. 'Di ba katulad ko naka-wheelchair, oh, pero nakakapag-computer pa rin, nakakapagsalita pa rin, nakakakain pa rin, 'di ba? So, andun yung ang dami natin puwedeng ipagpasalamat. Then number 3, learn to appreciate your loved ones, 'di ba, nag-aalaga sa'yo, ng mga nag-aano sa atin, nagtutulong. 'Di ba, i-appreciate natin sila na, "Uy, thank you dun sa ginagawa mo, Hindi ko man kita laging araw-araw na te-thank-yuhan or naa-appreciate pero I really appreciate what you are doing." 'Di ba, ako nililiguan ako ng asawa ko, 'di ba, talagang, "Uy, take appreciate it na nililiguan mo ako." Imagine kung hindi ako liguan ng asawa ko, 'di lagot na maho na ako lalo, 'di ba? So, isa-isahin natin. Ayan. So, unang-una, siyempre, learn to be content. So, sabi nga sa 1 Timothy 6:8, "But if we have food and clothing, we will be content with that." 'Di ba, meron tayong damit, hindi tayo hubad, hindi tayo nilalamig kapag umuulan, 'di ba? And then may pagkain tayo. So, let's be contented. 'Di ba meron naman tayong ano, sabi nga, dun lang sa mga, 'pag pumokos ka dun sa want mo, dun ka magsisimula maging uncontented. Bakit? "Ay gusto ko nito." Pero everyday naman pino-provide naman ni Lord ang pangangailangan mo, 'di ba? Kung titingnan mo pino-provide ni Lord ang pangangailangan mo. Ano man yung estado ng iyong, buhay sa ngayon, ang iyong lakas, 'di ba? Pino-provide ka ni Lord kasi pinangako ni Lord na ipo-provide ka niya, 'di ba? He will never leave you nor forsake you. Kaya tanong ka lang kay Lord, 'di ba? At maging kontento sa lahat ng mga binibigay ni Lord sa buhay natin, 'di ba? Maging kontento tayo and let's always do our best. 'Di ba? There are a lot of opportunities na binibigay sa atin ni Lord para magkaroon tayo ng opportunity to produce wealth, 'di ba? Na kumita tayo or matuto tayo or makapunta tayo sa isang lugar or mapagtagumpayan lang natin yung araw na ito. 'Di ba? So, lahat 'yun ay may basbas ni Lord at hindi niya tayo pinababayaan. 'Di ba ngayon, naka-wheelchair ako pero lagi namang may pagkain sa hapagkainan. 'Di ba? Kasi pinipilit natin na magtrabaho. Sabi nga, "Do our best and God will do the rest." 'Di ba pagpapalain ka. Ikaw ay, susunod sa kanya, hindi ka niya pababayaan. 'Di ba? Kaya yung mga wants natin na kailangan naka-set aside lang 'yon. Titingnan mo kung ano ba yung kailangan ko ngayon? Ito lang naman pala kailangan ko, ba't ba ako nagre-ano or nag-aalala sa kinabukasan, 'di ba? Sabi nga sa Bible is, "Let the future worry about itself." So, very important na we always be content na, "Buti nga ako may ganito. Buti ako nakakainom pa ng water, yung iba nasa suwero na lang." 'Di ba? Buti ako nakakaupo pa, yung iba nakahiga na lang. 'Di ba, you should be thankful every day. Ako hindi na ako nakakatagilid sa aking kama. 'Di ba? Buti na lang mayroon akong asawa na puwedeng magtagilid sa akin. Meron akong anak at asawa na, magtatayo sa akin, 'di ba? At mag-uupo dito sa wheelchair ko, 'di ba? So, praise God talaga doon, 'di ba? Every day na dapat maging contented tayo and kahit na tulad ko minsan kapagka, hindi pa ako nakabangon siyempre tulog pa yung wife ko or yung anak ko. Nag-i-stay lang ako, continue lang mag-pray, 'di ba, and then magpasalamat ka kay Lord. Lord, thank you sa hininga, thank you Lord sa higaan, thank you Lord sa lambot na unan, sa kumot, salamat sa klima, medyo malamig or sometimes mainit, salamat pa rin.
'Di ba? Lord, thank you sa purpose mo today. Alam ko prepare mo ako for today. Kung ilang taon na ako ngayon, alam ko yung mga taon kong nakalipas, inihanda mo ako para sa araw na ito. So, tulungan mo ako, Lord, na sumunod sa iyo. And thank you, Lord, sa mga kalakasan na ipagkakaloob mo sa akin ngayon, sa wisdom, at sa mga tao at experiences na makaka-encounter ko. 'Di ba? Ang dami-dami nating pwedeng ipagpasalamat at magtingnan na maging kontento. 'Di ba? May bahay tayong tinitirhan. 'Di ba? Hindi tayo nasa labas sa ulanan kung umuulan. 'Di ba? And a lot more. Kaya tingnan natin 'yon. Salamat tayo sa mga tao sa paligid natin. 'Di ba? So, learn to be content. So, sabi nga dito, there are things in life we need to change and things that we need to live with. 'Di ba? May mga bagay na kailangan nating baguhin sa buhay natin. 'Di ba katulad ng perspective mo, kung ito lagi na lang kayong nagkakainisan 'pag ginagawa mo 'to, kailangan mong baguhin, 'di ba? And things we need to live with, 'di ba? Kailangan, "Uy, ito lang yung meron ako, kailangan, mabuhay ako according dun sa ganito." 'Di ba kung ang sweldo ko ay 1,000 laang per, kailangan mabuhay ako within that means. Bilhin ko yung mga dapat kong bilhin, yung mga pangangailangan ko at hindi na ako bibili ng mga gusto ko, mga luho, 'di ba? Or ano sa akin, papayabang sa akin. Kailangan tantsado ko na, "Lord, kontento ako dito sa binibigay mo sa akin. Tulungan mo ako na magamit itong ipinagkaloob mo na ito upang ma-glorify kita, upang ma-praise kita, upang maparangalan kita." 'Di ba sa lahat ng binibigay mo sa akin. So, ibabalik mo kay Lord dahil binigay sa iyo ni Lord para gamitin mo para itaas yung pangalan niya, 'di ba? At para mag-glorify siya. So, kailangan alam natin yon na there are things sa buhay natin na kailangan nating baguhin. 'Di ba? Okay, dati ano, 5 tinapay lang, kulang sa akin 'to, 'di ba? Ngayon 3 na lang, ay 3 na lang kulang sa akin 'to, pero puwede ka nafi-feel ka naman, nakakain ka na, 'di ba? Puwede ka na uli mamaya and a lot more. 'Di ba kailangan mong baguhin yung mga expectation mo, yung mga pagtingin mo sa buhay na kung magiging contented ka at mapagpasalamat, magiging maganda rin yung aura ng paligid mo. 'Di ba? Kaysa naman, "Oh, kulang 'to, ayoko nito, gusto ko nito, bakit ganito?" 'Di ba? Kailangan you focus on what is ah, nasa harap mo, 'di ba? And pinaka most important one is you use it for the glory of the Lord. Ano yung paano ba yung bro Lance? 'Pag kumain ka, binibigyan ka ng lakas. So, yung lakas mo ipagpasalamat mo kay Lord, "Lord, thank you nakakain ako, karoon ako ng lakas, na-sustain ako." 'Di ba? Yung hunger ko ng food, oo, 'di ba? Kung ano yung binigay sa'yo, okey na yun ibig sabihin, 'di ba? And mamaya na uli, bibigyan ka uli ni Lord mamaya. So, maging kontento ka. Ayan. So sabi nga sa Philippians, ito yung kumpletong verse nung una nating is, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable." Kailangan ito yung isinasa isip mo, 'di ba? Hindi yung puro sa iyo. Kailangan mo kung ano yung totoo, kung ano yung noble, kung ano yung tama, kung ano yung pure, 'di ba? Whatever is lovely, yung kamahal-mahal, 'di ba? Whatever is admirable, focus ka do'n, 'di ba? And if anything is excellence and praiseworthy, think about such things. 'Yun ang pagpokusan mo ng isip mo para maging masaya ka. 'Di ba lagi hindi yung puro ka na lang reklamo, 'di ba? Pero kung may kakontentuhan ka sa buhay, wala kang marereklamo. You can't complain. 'Di ba paggising mo pa lang, nagising ka nga nakakaano ka, 'di ba? Ako nga minsan, Lord, thank you kahit
minsan kahit hindi ko na maitaas 'tong aking kamay, nagagalaw ko pa rin hindi ko na maitaas yung braso ko, pero nagagalaw ko pa rin yung kamay ko. Yung paa ko nakakailing-iling pa rin ako, nakakaganyan pa rin ako, naka-exercise pa rin ako. 'Di ba, you should focus on that kasi para maging maayos yung disposition mo sa buhay, and as we always said na yung buhay natin, it's not all about us, it's all about the Lord. 'Di ba? The sooner you realize it, mas maganda. 'Di ba? Para hindi ka na nakikipag-tug of war kay Lord kung sino yung may control ng buhay mo, 'di ba? Tanggapin mo na siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas at isuko mo na lahat ng karapatan mo sa kanya. Lord, sa'yo na 'tong mga karapatan ko. Lord, sa'yo na 'tong mga goals ko sa buhay. Lord, sa'yo na 'tong mga dreams ko sa buhay or dreams ng mga loved ones ko. Basta ako gusto kong sumunod sa'yo at alam ko naman pinangako mo na, I seek you first. Hanapin muna kita and ang iyong katuwiran. At lahat ng ito ay ipagkakaloob mo sa akin. Kaya ikaw muna. But ayun, your will be done pa rin. 'Di ba, kaya kung nandun yung pagsuko mo, nandun yung kapayapaan mo sa buhay na hindi ka aligaga na, hindi ko nakuha 'to. Hindi ko nakuha 'to sa timing ko, sa paraan ko, sa, will ko. But yung focus kay Lord na kung ano yung pinagagawa niya, 'di ba? Whatever excellent and praiseworthy, 'di ba, dun ka mag-focus. So turuan mo yung mind mo na kontrolin mo yung mind mo. Pagka may mga naisip ka na hindi naman dapat nandun, you preach to yourself na, "Oh, pinag-usapan namin sa PWD fellowship, dapat ganito." 'Di ba, or nabasa ko kanina sa Bible, dapat pala ganito, hindi ko dapat, sinusunod yung mga negative thoughts na yun or ano, 'di ba? So, kailangan alam mo yung disposition mo. Kaya nga, we are always ini-encourage namin lagi kayo na magbasa ka ng Bible. Tingnan mo yung mga story doon at kung naniniwala ka na ang Diyos ay, buhay at ang Biblia ay salita niya, bakit hindi mo babasahin? 'Di ba? Kung naniniwala ka sa Diyos at ang Biblia ay salita niya, basahin mo ng basahin. Mas lalo ka mapalapit sa kanya at mas lalo mong masunod siya doon sa tama na gusto niyang padaanan sa iyo. 'Di ba? And sabi nga, as you obey Him, you will be blessed. Alright? So maging kontento tayo dun sa mga ano natin para hindi tayo nalulungkot. 'Di ba? Magpasalamat lagi tayo. Okay? Right. So, punta na tayo dun sa learn to be grateful, laging magpasalamat. Sabi nga dito sa verse, give thanks in all circumstances. 'Di ba? Naku, very important tong word na 'to, oh. Give thanks in all circumstances. Mahirap, give thanks. Masaya, give thanks. Malungkot, give thanks. 'Di ba? Paano ako mapagpapasalamat kung, malungkot ako or nahihirapan ako? Through faith, 'di ba? Magpasalamat ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo dahil ang Diyos ay buhay. Kita ka naman niya, eh. Yung unang dasal mo, hindi pa binubuka ng bibig mo or hindi pa dumadating sa puso mo, alam na niya, 'di ba? Alam niya yung mga pagdadaanan mo, kaya you should give thanks, 'di ba? For this is God's will for you. Okay, tandaan mo 'yan, God's will for you in Christ Jesus. 'Di ba itong mga kapansanan natin, God allowed it for a reason. 'Di ba? Inallow ni Lord 'yon. 'Di ba? Ang ganda nga nung song natin kanina na, blessing in disguise. Bakit? 'Di ba minsan may mga kapansanan na kung may kapansanan tayong ganito, mapapalapit pa tayo sa kasalanan, 'di ba? Or napoprotektahan tayo ni Lord sa mga bagay na puwede tayong maanuhan, kumbaga maprotektahan, 'di ba? Baka mapahamak tayo. Kaya God allowed it for a reason. Ang pinakaano natin is, Lord, ano yung purpose mo sa buhay ko today? Lord, ano yung pinagagawa mo ba sa buhay ko today? 'Di ba? Sabi nga natin kanina, hindi matatapos yung
usapan natin sa pagpapasalamat. Ba, sa kamay ko, yung iba hindi ko na magalaw pero nagagalaw ko pa yung iba. So focus ako dun sa nagagalaw ko. 'Di ba? Nagets mo yung point? Kasi kung magpo-focus ka dun sa hindi ko na mga maigalaw, malulungkot lang ako, wala naman akong magagawa. 'Di ba? Paano 'to, eh, di exercise ko lang, yun lang yung kaya kong gawin hangga't ano ko. Pero paano yung mga nakagalaw ko pang daliri, 'di ba? So, paano yun hindi ko napapansinin. So, alam mo yun, tingnan mo yung mga ipagpapasalamat mo, 'di ba? Everyday. Kaya para maging maayos at masaya ang iyong disposisyon, matuto kang maging grateful, mapagpasalamat. Kahit maliit man yung ginawa sa'yo ng kapwa mo or malaki or anything, you have to be thankful. Sa mga bata nga, tinuturuan ng magic word. Say thank you, baby. 'Di ba? Yun ang mga una nating tinuturo kasi nga, tinuturuan natin na maging thankful. So ngayon, tayo rin, kailangan nating isabuhay ito na maging mapagpasalamat. And we always bring glory to the Lord na, Lord, salamat may pagkain kami ngayon. Lord, salamat kaya ko pang buhatin yung kutsara. Lord, salamat naliliguan pa ako ng asawa ko. 'Di ba? Lord, salamat at may pagkain pa rin sa hapagkainan. 'Di ba? Lord, salamat nakakanguya pa rin ako. 'Di ba? Lord, salamat nagagalaw ko pa yung mga paa ko, kamay ko. Lord, salamat nakakapagsalita pa. At marami, rami, rami pang iba. 'Di ba? Ang diskobrehin natin ay yung purpose ni Lord kung bakit niya inalaw ito sa buhay natin. 'Di ba? Katulad ni Job, ganda-ganda ng ano niya, biglang sinubok siya. 'Di ba? And na-realize niya na may plano pala si Lord sa kanya. At ganun din tayong lahat. 'Di ba? The Lord gives, the Lord takes away. Blessed is the name of the Lord. 'Di ba? Sabi ni Job. So, lahat 'yan, kukunin niya, inaalaw niya, binibigay niya. It's all about the Lord. 'Di ba? Kaya nga lagi kong inuulit, the sooner the better na malaman mo na that this life is not all about you. It's all about the Lord. Kaya kung alam mo yon, matututo kang magpasalamat na mayroon kang inuupuan ngayon or kung nakahiga ka man, may hinihigaan ka ngayon. 'Di ba? Or kung nakatingin ka sa screen, nakakakita ka pa and a lot more mga bros and sis. 'Di ba? Kaya ugaliin mo na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Okay? Amen? So, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen? Amen, amen. Yan. So, sabi Amen. dito, so the devil doesn't have to steal anything from us. He only has to make us take things for granted na binabaliwala natin. 'Di ba yung devil daw hindi niya kailangang magnakaw sa atin ng anything. Ang gagawin lang niya is ano natin, i-take for granted yung mga bagay na hindi natin pinagpapasalamat. May kamay ka ngayon, kala mo normal lang, lahat naman may kamay. 'Di ba? Ayos lang yun, may kamay naman eh. 'Di ba? Pero pag naka-encounter ka ng isang taong walang kamay, ay oo nga no. Salamat Lord, may kamay pa rin ako. 'Di ba? Minsan nati-take for granted natin yung kahalagahan ng isang bagay hanggang wala na siya. 'Di ba? Even sa mga loved ones natin, 'di ba? Or doon sa ex mo, may hugot pa, no? Pero you have to be thankful. 'Di ba? Huwag mo i-take for granted, huwag mong baliwalain yung mga bagay o mga tao sa paligid mo. Lagi kang magpasalamat. 'Di ba na inaaruga ka, binibigyan kang tubig, binibigyan kang pagkain, lahat maging mapagpasalamat ka. 'Di ba? At lalo-lalo na sa Panginoon. 'Di ba? So very important 'yon. And sabi nga dito, let's halt his efforts by being grateful for what God has given us. From his abundance, we have all received one gracious blessings after another. Diba? Kung titingnan mo, kung babalikan mo yung buhay mo, ay, oo nga, no, ang blessing ni Lord, daming blessing ni Lord. Diba? Na, okay, ganito, nung ganito akong taon, ganito yung blessing niya, hapon, ganito yung blessing.
India. 'Di ba, balikan mo yun. 'Di ba, wag kang ano, kumbaga, i-appreciate mo lagi yung mga ginagawa ng Lord sa'yo. And even yung mga hindi mo nakita na ginagawa ng Panginoon sa'yo, maging magpapasalamat ka. 'Di ba? Akala mo, "Uy, naku, mali-late na ako sa trabaho, na-late na nga ako 30 minutes." Hindi mo alam, pina-late ka talaga ni Lord kasi may magkakabanggaan dun. Dapat kasama ka, eh, iniiwas ka na. 'Di ba, in a lot more, a lot things can happen. Pero itong mga bagay na 'to, hindi mo na pinapansin. Kasi focus ka na, "Naku, late na nga ako, salary deduction ko pa yon and everything." 'Di ba? So minsan, kung dun ka mag-focus sa mga negative na yon, hindi ka ngayon makapagpasalamat. 'Di ba sabi nga, don't give away your power daw. Ano ba yung mga power na binibigay na yan? 'Di ba may ano tayo, fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, faithfulness. 'Di ba? Eh kung maiinis ka, or you're giving away your joy, you're giving away your patience, you're giving away your gentleness, you're giving away your kindness. 'Di ba kasi ayaw mo na mag ano eh. 'Di ba? Ay, okay, sige, ano, maiinis na lang ako, or gagrumble na lang ako. 'Di ba? But if you hold on to the love, joy, peace, magiging masaya ang iyong buhay. 'Di ba? Kasi nakapokus ka doon. Okay, Lord, malate naman ako pero safe naman ako nakarating sa office. 'Di ba? Malate man ako, okay, may trabaho pa rin naman ako. 'Di ba? So, praise God pa rin. Bukas, agahan ko na lang para hindi kita maipahiya, Lord, sa binigay mong work sa akin. 'Di ba? So, ang mga ganun, kailangan mo mapagpasalamat. 'Di ba? Dahil lahat ng yun, hindi mo minsan nakikita yung ginagawa ng Lord sa'yo, but do not take it for granted. 'Di ba? Umikot-ikot ka nga lang sa paningin mo, ang dami mo na ipagpapasalamat, eh. 'Di ba? Oh, may baso ako. Oh, praise God. Meron ditong basong tubig na pagka nasa mid ako, iinom ako. 'Di ba? And a lot more. So, huwag mong i-take for granted yung mga bagay na minsan, normal lang naman na nandyan yan. 'Di ba? Ipagpasalamat at maging grateful ka na talagang, naku, thank you Lord. 'Di ba? Hindi lang thank you, okay na. Yung heart mo, isabay mo doon. Yung pagpapasalamat mo talaga ng sincere. Kasi yung heart mo, tinuturuan din ni Lord. 'Di ba? And kapag ka naging habit mo na yan, 'di ba? Nagiging mapagpasalamat ka na in all circumstances. Alright? Praise God. So, number 3 na tayo. So, learn to appreciate daw yung loved ones natin. Yung mga tao sa paligid natin. Sino ba yung mga loved ones natin? Nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, katrabaho, kaibigan, sa trabaho, sa social media, sa labas ng bahay. 'Di ba yung mga tao sa paligid mo? Appreciate them. 'Di ba? Even yung mga ka-members natin dito, you appreciate them. 'Di ba? Sabi nga dun sa 1 Corinthians 10:24, no one should seek their own good, but the good of others. Yung una muna sila. 'Di ba? Yung kapakanan nila ang uunahin mo. 'Di ba, nakwento ko nga sa inyo nung, 'di ba, binibigyan ako ng food ng mag-ina ko pagka isda yung ulam namin, inaano talaga niyan, hinihimay na ano nila, tina-try talaga nilang walang matirang tinik. 'Pag may natirang tinik at nakita nila, nagso-sorry pa sila sa akin. Sabi ko, mag-sorry, but I really appreciate you. Hinimay mo na nga 'to, may na-miss lang na isa, dalawang tinik. 'Di ba, pasalamat na nga ako sa'yo at hinimayan mo ako, binigyan mo ako ng food. 'Di ba? So, thank you so much. Thank you for your time. 'Di ba, lalo na yung asawa ko at anak, meron silang sariling ginagawa, busy ang mga yan, but it takes time na ipagluto ako, ipaghanda ako, hugasan yung mga plato, kutsara ko, yung inumin, 'di ba? So lahat 'yan, si Trina tumitigil sa pag-aaral para lang asikasuhin yung daddy niya. 'Di ba? So, kailangan nating nakikita lagi 'yun at magpasalamat tayo, i-appreciate natin sila na, "Salamat sa ginagawa mo." 'Di ba? And si Lord na ang bahalang
magbalik sa'yo. Kung hindi ko man maibalik yung kabutihan na ginagawa mo sa akin, I'm sure nakita ni Lord yan. At si Lord ang magbibigay sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya in all aspect of your life. Diba? Kaya, isik natin yung good ng ibang tao. Diba? Huwag tayong maging selfish doon. Kasi yung ano natin default, di ba? Oy, dapat ako yung laging benefit. Dapat para sa akin. Dapat para sa akin lang yan. Dapat ganito. Di ba? Unahin mo yung iniisip mo yung iba. Di ba? So, very important yun. Dito nga sa bahay, lagi kong inaano pagka, di ba, minsan nagti-take out ng, halimbawa, isang bucket ng chicken. So, daddy, anong part yan sa'yo? Lagi ko lang sinasagot. Basta yung ayaw nyo, yun na lang yung sa akin. Pumili na muna kayo. Last na yung sa akin. Kasi para sa akin naman, is puro manok din lang naman yan. May laman. So, kung kayo ay may preference, una na kayo. Diba? And ganun lang. Pagka nagbibigay tayo sa iba, kailangan yung best din. Yung ano, dito sa amin yung ibibigay mo yung best, hindi lang yung mga tira-tira or pinaglumaan or halimbawa nagbigay ka ng mangga, may pasa pa, kailangan yung mga perfect na ano mo. Diba? Para lang sa amin. So, kanya-kanyang conviction. So, ang ibig sabihin dito is talagang uunahin mo yung ibang tao, yung kabutihan nila. Diba? And ano lang, sunod lang yun sa'yo. Diba? Sabi nga, to have the absolute joy, naalala nyo yung mga previous topics natin is yung J-O-Y is Jesus, which is si Lord muna. 'Di ba? Para magkaroon ka ng absolute joy, kasiyahan sa buhay, unahin mo ang Panginoon at yung mga pinagagawa niya. Sunod, yung kapwa mo, yung others. 'Di ba? Others muna. 'Di ba? Oy, sige, una na ako. Hindi naman ako nagmamadali. 'Di ba? Or sa pila, imaginein mo tayo, PWD. Lagi tayong pinapauna, oy, priority po. Try mo naman na ikaw yung magpauna sa kanila. Diba? Tingnan mo yung gagawin ni Lord na mararamdaman mo sa puso mo. Diba? Tingnan mo. Diba? Nakakatuwa. Diba? Nakakataba ng puso na paunahin mo yung iba. Ay talaga, hindi, sige po, una na po kayo. Hindi naman po ako nagmamadali. Diba? So, tingnan mo yun. Diba? Prioritize mo yung iba. So, good na others. And then yung why is yourself. Diba? Last lang yung sarili natin. Diba? And para magkaroon ka ng masaya lagi. Kasi nagkakaroon lang naman lagi ng problema pagka, hoy, akin yung ano hoy, ba't mo kinuha yan? Akin yan eh. Diba? Ganun lang. Ganun naman tayo, hoy, dapat ako ang inuna nyo, ba't hindi nyo ako inuna? Diba? Nagkakaroon lang naman ng problema pero, sige, okay lang. Okay na muna and then, panguli na ako. Kung ano na lang yung natira. Okay lang naman, hindi naman ako pilian. Kasi contented ka na, di ba? And appreciate ka pa. And you have the gratitude heart pa. So, wala kayong magiging problema. Di ba? Wala kayong magiging hidwaan or disagreement. Kasi, inuna mo yung kapwa mo eh. Inuna mo yon, si Lord naman ay nakatingin sa iyo at uunahin ka, Lord. Di ba? The first will be the last and the last will be the first. Tandaan mo yun. It will be beneficial sa buhay mo. Alright? So sabi nga ni George Eliot, the inexpressible comfort of feeling safe with a person, having neither to weigh thoughts nor measure words, but to pour them all out, just as they are, chaff and grain together, knowing that a faithful hand will take and sift them, keep what is worth keeping, and then, with a breath of kindness, blow the rest away. Di ba? Breath of kindness lang. Ano man yung mga hindi safe or hindi basta unahin mo yung kindness. Di ba? Yun yung currency na sa lahat. Siguradong laging maganda yung balik. Di ba? Ugaliin mo na maging kind sa ibang tao. 'Di ba? Yung mga ibang alalahanin, saka mo na isipin 'yon. Ang isipin mo yung maging kind ka sa kapwa, maging mabuti ka sa kapwa. And sabi nga ni Lord, 'di ba? Do unto others what you want them to do
unto you. Diba? Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa'yo. Ikaw yung mauna. Ikaw yung maunang gumawa ng mabuti. Diba? So, learn to appreciate loved ones. Diba? Always be kind. Unahin mo lagi sila. And, ayun nga, with that, yung action point natin, maging habit natin. Get into the habit each day of looking out for things that you can thank God for. Mag-isip ka lagi. 'Di ba? Marami tayo dito mga kasamahan na may ako, Bro Lance, iniisip ko lagi, meron akong 10 things to be thankful for the Lord. 'Di ba? And very effective 'yun. I assure you, very, very, very effective. Makikita mo ang effect nun kapag pre-practice mo. Kapag gising mo pa lang, Lord, thank you naman, may ceiling pa ako, hindi bumagsak yung ceiling habang natutulog ako. 1, Lord, thank you, may kamay pa ako. Lord, thank you, may bed ako, may unan ako. And a lot more. 10 lang naman 'Di ba 1,000 yung ipagpapasalamat mo. 'Di ba? Salamat Lord, nakakarinig pa ako, nakakakita pa ako, nakapagsalita pa ako, nakakalasa pa ako, nakakaramdam pa ako. And a lot more. Ugaliin mo na maging mapagpasalamat sa Diyos. 'Di ba? And for sure, yung buhay mo magiging masaya. 'Di ba? At hindi ka reklamador, hindi ka aligaga lagi, hindi ka selfish, hindi ka iniiwasan ng mga tao. Uy, ayan na naman si reklamador. 'Di ba? Kundi lumalapit pa yung mga tao sa iyo. 'Di ba? Kasi mapagpasalamat ka mapag-appreciate ka, grateful ka, contented ka. 'Di ba? Kaya gawin mong habit 'yon every day. Amen? Praise God. Praise Alright. God. Amen, amen. Ayan. So, bago tayo magpunta sa discussion question, pray muna tayo. Ayan. So, Lord, Father God in heaven, maraming salamat, Lord, sa reminder mo sa amin today. Talagang, kung pakikinggan namin to, Lord, wala pala kaming mairereklamo. Bagkus, ang dami naming may pagpapasalamat. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, sa time, Panginoon. Thank you for giving us 24 hours every day, Panginoon. People who are around us, we are able to hear, nakakakita kami, Panginoon, nakakaramdam, nakakapanood, Panginoon, at marami pang iba, Panginoon. Help us, Lord, to realize this every day. Help us, Lord, to be contented, every day to be grateful, Panginoon, and to appreciate our loved ones, Panginoon. Empower us, Lord, lagi, Panginoon, na unahin kayo, unahin yung kapwa, at panghuli lang kami, Panginoon, sa buhay na ito. At alam po namin that you have a great plans for us, katulad ng inyong pangako sa Jeremiah 29:11. Maraming salamat, Lord, sa lahat. Above all, Lord, magkaroon sana kami ng masayang discussion sa aming breakout, Panginoon, at kayo lang yung maitaas, mag-glorify, Panginoon, and help us, Lord, na maisabuhay yung natutunan namin dito, Panginoon. For your glory, for your honor alone, in Jesus' mighty name, your Son, and all the people say, Amen. And praise God. Amen. 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 Yan. So ito yung ating Amen. discussion questions. Ano ang iyong mga reklamo sa buhay ngayon? Ayan. Ano ang iyong mga ipinagpapasalamat sa Diyos ngayon? Kayo nang bahala kung ilan. Diba? And number 3, ano ang natutunan mo ngayon sa mensahe? Alright? So syempre bago tayo mag breakout, picture muna. Ayan. Okay, so can you guys open your cameras? Ayan, dun po sa mga pwedeng mag-open, pabukas na lang po. Ayan, ready na ba? Hintayin natin yung iba. Siguradong nagbubukas pa. Okay na ba? Si Brother Michael. Brother Vicente.
Alright, okay. So, for sure, minsan kasi may mga problema talaga yung ano natin. Okay, smile, smile. 1, 2, 3. One more. Ayan, praise God. Sige, ayusin ko lang yung breakout rooms. Okay. Right. Okay. Ayan, so meron po tayong 30 minutes. Okay, enjoy po kayo. God bless po. Yan. Yan, join na po kayo. Romark, join ka ba? Romark? Si Romark, number 4. Bro RM, join na po kayo. Ayan.